Today, I will share to you kung ano yung natutunan ko about functions of social work. So, di ba nagpa-essay si ma'am? So, hindi talaga ako, kumbaga, hindi ko talaga ma-express yung anong gusto kong ipahiwatig sa essay kasi nga English. So, pero I try my best na isabi kung ano yung gusto kong sabihin sa essay pero not totally na nasabi ko kaya gumawa ako ng audio record para ma-share ko din sa inyo kung ano yung natutunan ko sa research ko and then para na din ma-check ni ma'am if tama ba or mali yung mga pinagsasabi ko dito yung mga natutunan ko para ma-check din at maitama yung mga mali na natutunan ko kumbaga. So, let's start. So, functions of social work. But before that, social worker is not the one who spoon-feed the client, but assisting the client for them to realize their own social responsibility. So, ano ba yung, kumbaga, trabaho ng isang social worker? So, ang isang social worker, hindi nila spoon-feed yung client, but to assist. What do you mean by assist? Tinutulungan ng social worker ang client for them to realize their own social responsibility. Okay? Tinutulungan ng social worker para ma-realize kung ano ba talaga yung responsibility ng isang individual sa kanyang environment. So, yan yung trabaho ng isang social worker. Okay. Paulit-ulit na lang na sinasabi yung word na social functioning. Ano ba yung social functioning? Diba? Ano ba yung social functioning? So, social functioning, nagpo-focus siya sa isang individual. Ang social functioning is all about the connection ng isang individual sa kanyang environment. Okay? Connection. Paano mo sasabi na ang isang tao ay mayroong social functioning? Kung nagpa-function ng maayos ang isang tao sa kanyang pamilya, community, or school. So it means, may social functioning ang isang tao kung maayos. Ang isang tao na maayos ang pakikitungo ng isang tao sa kanyang pamilya, sa kanyang community, kapitbahay, sa mga tao sa paligid, at sa school. Yon, merong social functioning ang isang individual. So, paano pag kunyari, hindi marunong makisama yung isang tao sa kanyang kapitbahay, which means, wala siyang social functioning, nagdi-dysfunctioning siya, kasi nga, dapat, ang social functioning ng isang tao is, marunong kang makisama sa mga tao sa paligid mo. Okay. Like for example, sa teenager. Ano bang rules ng isang teenager? Ang rules ng isang teenager is to go to school, have a good set of friends, and then may respeto sa kanyang parents. Okay? So, kapag hindi siya pumasok, kapag wala siyang good friends, at wala siyang respeto sa kanyang parents, it means siya ay nagso-social dysfunctioning. Okay. Hindi siya gumagana ng maayos sa society. So, wala siyang social functioning. So, if there is a mismatch between the individual and the environment, kung mayroong mismatch ba, kung yung merong dysfunctioning between sa gitna ng individual, between the individual and the environment, doon na pumapasok ang social worker. So, ang social worker has the responsibility what is wrong with the connection between the environment and the individual. So, kapag ang teenager ay nag-mismatch sa kanyang social functioning, kumbaga ang teenager hindi pumapasok sa school, walang respeto sa parents, doon na papasok yung social worker. I-assist niya ang teenager para mabalik siya sa kanyang social functioning, para mabalik yung respeto niya sa kanyang parents at para muli siyang papasok sa school. So, ayun. So, social worker will fix what is wrong. Okay? I-fix ng isang social worker kung ano yung mali na ginagawa ng isang client. So,
The function of social work. There are three functions of social work: the restorative, the preventive, and the developmental function. So, mag-uumpisa tayo sa restorative. Restorative is to assist individual or group to identify and resolve or minimize the problem out of disequilibrium between themselves and the environment. Excuse. So, what is restorative? To assist the individual para i-assist ng isang social worker ang kanyang client para ma-resolve or ma-minimize ang problem between themselves at sa environment. So, dyan na pumapasok si social worker kapag meron ng mismatch or dysfunctioning ang isang individual sa kanyang environment. So, pag mayroon ng mismatch or dysfunctioning, ano bang dapat na gawin ng isang social worker? So first, the social worker must know the problem first and minimize the cause of the problem and to create a solution to overcome the problem. So dapat alamin muna ng isang social worker kung ano ba yung puno ng problema ng kanyang client para unti-unting masosolve, hindi kaagad masosolve, unti-unting masosolve ang reason why ang client niya ay nag-dysfunction sa kanyang environment. So, there are two aspects to overcome the problem of the client: the rehabilitative aspect and the curative aspect. So, first is the curative aspect. The curative aspect of social work seeks to remove factors which have caused the breakdown in the person's social functioning. So, paano natin rehabilitate ang isang tao? By curing what is something wrong to that person. To remove the factor na nag-cause ng breakdown ng isang individual. So, like for example, sa isang basket of fruits, okay, apple fruit, sa isang basket, unti-unting nasisira yung mga apples. Bakit unti-unting nasisira yung mga apples? Tiningnan mo, okay? Inalam mo kung bakit nasisira yung ibang mga apples, Ang reason pala ay may isang apple na nabubulok and then nahahawa yung ibang mga apple. So, ano yung gagawin mo? Kunin mo yung pinaka-main, yung pinakaunang nasira, yung pinakaunang nabulok para yung iba ay hindi na mabubulok, hindi na mahahawaan. Okay? I-cure mo para hindi na mahahawa pa yung ibang mga mansanas, para hindi na lalaki pa yung problema. Yan yung curative aspect. Removing the factor which caused the breakdown in the person's social functioning. Okay. I-relate natin sa tao. Like for example, sa teenager. Yung client mo is teenager. Yung isang teenager is na-engage sa prostitution at the young age. So, what do you mean by prostitution? Yung binibinta niya yung kanyang sarili, which is illegal. Kasi nga, illegal yan dito sa Pilipinas. At pangalawa is young age, teenager pa siya, bata pa siya, hindi pa siya dapat pumapasok sa kanyang trabaho. Bakit? Ang social worker is dapat alamin ng isang social worker kung ano yung punot dulo ng problema ng kanyang client kung bakit pumasok siya sa pagiging prostitution. So, it's because of poverty. Because dahil sa kahirapan, hindi nakapag-aral ang teenager, dahil hindi nakapag-aral, hindi nagkaroon ng magandang trabaho, iniwan siya ng kanyang papa, si mama, paglalaba yung hanap buhay, so kulang. So, as a panganay, ano ang dapat na gawin ng panganay? So, maghahanap ng paraan ng panganay na anak para
magkaroon ng laman ang kanilang kumakalam na sikmura. Okay? Dahil walang mahanap na magandang trabaho, papasok na lang sa pagiging prostitusyon para lang mapakain ang iba niya pang mga kapatid. So, how can you, sa sitwasyon na yan, how can you rehabilitate the life of this young girl? Mababago pa ba kaya ang buhay ng batang ito? So, paano? Diyan na papasok ang social worker. So, first, alamin muna ng social worker kung ano yung main problem ng ng teenager, ng kanyang client. So, ang main problem is ang poverty kasi hindi naman siya magpo-prostitute kung hindi dahil sa poverty. So, poverty. So, ano yung magiging cure? Ano yung magiging way para maibsan yung problemang ito? So, ano ba dapat yung magiging cure? Ano ba dapat yung alisin para bumalik yung social functioning ni client? So, as a social worker, you must counsel your client. Okay? Ika-counsel mo siya para mawala yung trauma, yung low self-esteem niya, yung mababang tingin niya sa sarili niya. So, dapat mag-undergo siya ng counseling. Kaya nga yung mga social worker is dapat marunong silang mag-counsel ng kanilang client para sa susunod pag may client na sila is sila na mismo or alam na nila kung ano yung gagawin para ma-solve yung problem ng isang individual. So, next, na-cure nawala na yung trauma ng kanyang client. Bumalik na yung kumbaga unti-unti nang natauhan yung client. So, ano ang next na gawin? So, next is the rehabilitative. The rehabilitative is the aspect tries to put back the person to a normal or healthy state of social functioning. So, tapos na siyang na counsel. So, as a social worker, you need to put back the person to a normal or healthy state of the social functioning. So, from the word rehab, okay, making them self put back to a normal and healthy state of social functioning. So, after ma-rehab, ano ba? Okay na ba ang client or hindi pa? So, syempre hindi pa. The social worker must need the young girl to give a refreshed life. So, ano ba yung refreshed life? So, ibabalik siya i-enroll sa school. So, as a teenager, di ba ang role ng isang teenager ay dapat pumapasok sa school. So, dapat maibabalik siya sa school, ma-enroll siya. Syempre, mahirap sila kaya kailangan niya ng scholarship. So, i-help siya ng social worker para mabigyan ng scholarship para mapatuloy yung kanyang pag-aaral. So, ayan na. Diyan na tayo sa point na kapag nakapag-aral ng client, bumalik na yung social functioning niya as a teenager, which is dapat ang isang teenager ay pumapasok sa paaralan. So, yan yung restorative function to assist the individual to identify and resolve the problem out of between themselves and the environment. So, di ba, na-solve na natin yung problem niya. Naalis natin siya sa pagiging prostitute and then na-enroll na sa paaralan at nagpa-function na yung at nagkaroon na siya ng social functioning sa kanyang environment.
The next function of social work is the preventive function. This is referred to as the preventive function of social work, which involve the early discovery, control, and elimination of those conditions or situations which may harmful to the effect of on social functioning. So, from the word preventive, okay, para ma-prevent um, ang isang situation na nakakaapekto sa social functioning ng isang individual. Okay? It encompasses early detection and control and eradication of situations which may have a damaging effect on the social functioning. Okay, like for example, sa premarital counseling. Bago pa ikasal ang isang couple, kailangan muna nilang magkaroon ng license of marriage. And then, but before sila mabigyan ng license of marriage, dadaan muna sila sa seminar para ma-counsel sila, ma-fix nila yung mga bagay na dapat na ayusin para maunawaan ng maayos kung ano yung magiging role nila as a husband and as a wife, so that pag nakasal na sila ay ma-prevent ang tinatawag na broken family. Ayun. So, di ba, naiiwasan, dahil sa pag-prevent ay naiiwasan ng paulit-ulit na lang na problema na nakakaapekto sa social functioning ng isang person. Di ba, usually na naghihiwalay yung parents is because hindi nakasal yung girl at saka boy. So, it means, hindi sila nakasal, hindi nila nadaanan yung tinatawag na premarital counseling or seminar. Hindi sila na counsel, hindi sila nabigyan ng kaalaman kung ano ba talaga ang dapat na gawin ng isang couple. So, dapat ang isang couple, madaanan muna nila ang premarital counseling para nga maiwasan to prevent the broken family in the society. Kasi kapag naghiwalay yung mama at papa, sino yung kawawa? Yung mga bata yung naaapektuhan. Ayun. Yan yung preventive function. To prevent, to control and eliminate those conditions or situations which may be harmful, which may have a harmful effect on social functioning. So, basically, dyan na papasok yung counseling, mga seminars, dyan papasok yan. Para to give knowledge para ma-prevent ang isang problem. The last one is the developmental function. Developmental function of social work means to seek out, identify the strength and maximum potential in individual group and communities. The aim is both to help the individual make maximum use of his own potential and capacities, as well as to further the effectiveness of available social community and resources. So, ang pagkakaintindi ko dito sa developmental function ay kunyari yung client mo is, like, saying, yung client mo is yung nag-prostitute pero hindi teenager. Like, nasa 30s niya, and then nag-prostitute siya. Kung ano yung dapat mong gawin para maalis siya sa pagiging prostitute. Diba? I-identify mo kung ano yung mga potential ng client mo. Kunyari yung client mo marunong mag-bake. So, as a social worker, ay, marunong pala mag-bake tong client ko. Dapat tutulungan ko siya para ma-enhance yung skills niya. I-enroll mo siya sa TESDA para ma-develop yung skills niya at ma-enhance. Pagka na-develop na, nagkaroon na siya ng kaalaman, pwede na siyang makapag-apply sa isang decent job. So, diba, na umalis na siya, hindi na siya nag-prostitute. It's because natuto na siya
na-develop na yung skills niya as a baker, 'di ba? Marunong siya mag-bake. As a baker, may idea na siya kasi na pina-enroll mo siya sa TESDA. So, kakalimutan niya yung trabaho ng pagiging isang prostitute. So, magfo-focus na siya doon sa bago niyang trabaho, which is um, as a baker sa isang bakery, like that. So, yun lang yung natutunan ko at yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. So, sana